kumuha ng halamang gamot. Hindi ba dapat sa umaga na lang? Nakakatakot po kaya. Tingnan niyo, ang dilim-dilim. Ikaw talagang bata ka. Okay lang maguha ng ganitong oras. Malamig at tahimik. Lolo, ano yun? Shh! Malamang ay baboy mo yan. Gumagala lang siguro. Sige, manguha ka na. Lo! Ano yun? Sabi nila Aling Lourdes, may aswang daw na pagala-gala rito sa atin. Tapos, nandito pa tayo sa madilim na parte ng kupat. Hindi pa sila namamahay dito. Jai, sa tagal ko nang naninirahan dito, wala pa akong nakitang aswang. Patagal na walang aswang sa baryo natin. Bakit may mga matang kumikinang sa may dilim doon? Aswang? Pero, bakit nagtatago? Sa makabagong panahon natin ngayon, kung saan mahirap magtiwala sa mga pangako at mahirap nang paniwalaan ang mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Sa likod ng bawat screen ng telepono, laptop, or kahit TV, ang mga kwentong noon ay nagdadala sa atin ng kilabot ay parang isang hindi makatotohanang kwento na lang ngayon. Pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi ko na ikukwento ang tunay kong karanasan sa pagiging isang aswang. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at sa mga nakikinig, Madam Venus. Tawagin niyo na lamang po ako sa hindi ko tunay na pangalang Micaela. 27 anyos na po ako ngayon at ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay nangyari sa akin noong 20 anyos pa lamang ako at nakatira sa isang baryo sa Quezon na hindi ko na po babanggitin dahil sikat na ito sa tao ngayon. Sadya ko rin pong babaguhin ang pangalan ng mga kasama ko noon upang maproteksyonan ang kanilang kaligtasan. Ilang beses ko po muna itong pinag-isipan bago ko hiniram ang laptop ng asawa ko para maisulat ang kwentong ito. Na-inspire po kasi ako sa mga karanasang aswang na napakikinggan ko sa inyong YouTube channel. Napabalik nila ako sa aking memorya ang mga alaalang nagdulot sa amin ng saya, lungkot at karunungan. Ang pangyayaring yon ay sariwa pa po sa isipan ko, Madam Venus, na para bang kahapon lang ito naganap. Kahit ilang taon na rin ang lumipas, aamin na rin po ako. Dahil po kasi sa karanasang ito ay nagkamabutihan at nagkita kaming muli ng aking asawa ngayon. Kaya po sana magustuhan ninyo ang aking kwento. Magandang araw po, Lolo Berting. Nandiyan ka na pala, Micaela. Hala, pumasok ka na muna. Kumusta? Hala, pumasok ka muna. Kumusta? Ang aga mo yata ngayon? Opo. May kailangan po kasi akong puntahan, kaya minabuti ko na maaga akong magpunta dito. Eto nga po pala yung halamang gamot na nakita ko sa gubat. Baka ho naubusan na kayo kaya naisip kong magdala. Nako, salamat rito, Iha. Talaga naman parang nababasa mo palagi ang mga nasa isip ko. Hala, umupo ka na muna dyan at ipagtitimpla kita ng kape. Lolo, nabalitaan niyo po bang pag-atake sa kabilang bayan tuwing sasapit ang dilim? Oo, nung nakaraang gabi lang ay may nakita rin 2 bangkay ng lalaki. Kagaya ng sinabi mo roon, sa may gilid ng kalsada. Sino kaya may gawa nun? Ang ibig kong sabihin ay di maaaring... Hindi pa natin malalaman sa ngayon, Iya. Pero maging maingat ka at mapagmasid. Babalitaan kita sa kung anong nalalaman ko sa susunod na araw. Salamat po. Nga po pala, nasan po si Jai? Nasa bayan na po. May sinundo lang pero babalik din yon. Sinundo po? Oo, uuwi kasi rito ang isa ko pang apo. Akalain mo yon? Sa mahabang panahon wala sila ngayon. At magkakasama-sama na ulit kami. Masaya po ako para sa inyo, Lolo Berting. Akmang sasagot pa si Mang Berting nang sabay naming marinig ang tunog ng tricycle. Nagkatinginan kami bago ito mas malawak na ngumiti at matuling naglakad palabas ng bahay. Nakangiti lang po akong tumalikod sa pinto
at pinagpatuloy ang pag-inom ko ng kape. Mula sa labas ay rinig na rinig ko ang malakas na halakhak ng matanda at iba pang hindi pamilyar na boses sa akin. Palakas yun ng palakas. Hanggang marinig ko na sila sa loob ng bahay. Tumayo ako at lumingon. Nahigit ko na lang po ang hininga ko na mga sandaling yun nang tumama ang mata ko sa isang pamilyar na figura, Madam Venus. Ilang taon na rin mula nung huli ko siyang nakita. Naputo lang ang pagtitinginan namin nang ipakilala siya ni Lolo Berting sa akin. Nga pala, Micaela, sina Joan at ang pinsan ko si Maria. Pinsan ko si Juan, Mika. Naalala mo pa ba siya? Kalaro natin siya nung sa gubat. Ikaw, Juan, naalala mo pa siya? Hindi na. Lolo Berting, mauna na po ako. Mauli na ako sa lakad ko eh. Ganun ba? Sayang naman. Pero sige, umayo ka na. Mag-ingat ka ha. Hindi ka ba pwedeng dito ka muna kahit sandali? Para makapag-catch up tayo din na... Huwag mong pilitin ng ayaw, Jai. At saka, Lo, napagod ako sa biyahe. San ba ang kwarto ko? Hindi ka man lang gumagala. Ano? Ay, tama na yan. Sige na. Ali ka na at ihati na kita sa kwarto mo, Joan. Ikaw naman, Jai. Samahan mo ang tita mo at maghanda ka na ng pananghalian natin. Ay, sige Lo. Mika, aalis ka na. Mag-iingat ka ha. Oo, salamat. Lumakad ako palabas ng bahay papunta sa loob ng gubat. Nang malayo-layo na ako, huminto ako sa paglalakad. Napahawak ako sa aking dibdib at saka naramdaman ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ko makalimutan ang itsura ni Juan. Mas lalo siyang naging gwapo at mas matipuno. Hindi nakabawas sa pagkalalaki nito ang butas at hikaw na suot nito sa magkabilang tenga. Pati na rin ang tattoo sa balikat pababa sa braso. Napangiti ako ng malungkot. Humawak ako sa kwintas na nakasabit sa leeg ko. Hindi niya ako nakilala. Parang hindi kami naging magkaibigan. Napailing ako, Madam Venus. Sa aming dalawa, ako lang yata ang nakaalala at humawak sa pangakong binitiwan niya sa akin. Mapakla akong tumawa at lumakad ng muli kasabay ng pagbuhos ng mga alaala sa akin. Hapon po nangyari lahat, Madam Venus. Sa ilalim ng kahel na langit at ang mga puno ang naging saksi namin. Nakagawian na po kasi naming tatlo ni Juan at JJ na maglaro sa gubat bilang pampalipas oras. Nagtatakbuhan kami habang humahalakhak at dahil palaging walang gustong tumaya kay JJ ay nagalit po ito sa amin at umuwi. Samantalang kami ni Juan ay naiwan doon para maglaro pa. Nang magutom po kami dahil sa pagod, naghanap lang kami ng punong may bunga. Agad nakakita si Juan ng punong mangga, kaya naman pumitas ito ng para sa aming dalawa. Tinakbo naming dalawa ang lawa para makapagpahinga na. Habang naghuhugas ng mangga, ay biglang nagsalita si Juan. Nagpaalam po siya sa akin, Madam Venus. Aalis na raw po sila rito at magmamaynila. Unang beses kong naramdaman ang sobrang lungkot na yon. Parang biglang tumigil sandali ang pagtibok ng puso ko. Pero agad nabawi yon nang maglabas si Juan ng isang kumikinang na singsing. Maluwag pa sa akin yon. Isinuot niya sa akin ang regalo ng kanyang lolo sa kanya. Kasabay po nun ang pangako niyang bumawi sa sakit na una kong naramdaman. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Habang nangangako po siyang pakakasalan ako, ang inosente niyang muka, ang kumikinang niyang tingin, yon ang huling alaala ko bago sila umalis kinabukasan. Hindi na ako nakapagpaalam sa kanya. Ang tanging tanda lang ng hapon pong yun, sa harap ng lawa, saksi ang kalangitan at mga puno sa pangako niyang pagpapakasal sa akin. Iyon na po yata ang isa sa masasayang alaalang palagi kong dala sa araw-araw, Madam Venus, na nagpapaalala sa akin na kung sino at ano po ako noon. Bumuntong hininga ako. Matagal na yon. Hindi na nga naaalala ni Juan, kaya siguro'y dapat ko na rin itong kalimutan. Pangakong walang laman yon. Pagkalabas ko sa gubat,
ay naglakad na ako papunta sa nakahintong tricycle sa gilid ng daan kung saan nakalagay ang mga ibibenta kong gulay at karning manok. Tinignan ako ng driver at tumango ako. Hudyat na aalis na kami. Umangkas ako sa likuran. Kahit na may katagalan bago ko napaubos ang tinda ko sa mga mamimili, ay masaya pa rin ako dahil walang natira sa mga ito. Binayaran ko na lang ang driver at nagpa siyang maglakad pa uwi. Kahil na ang kulay ng kalangitan habang binabaybay ko ang tahimik na kalsada, ay napatingin ako sa mga truck na sunod-sunod na nagsisipasok sa aming baryo. Pero agad nawala roon ang atensyon ko nang makarinig ng pamilyar na boses. O ano? Lalaban ka? Sige! Suntok! Hindi kayo nakapalag ngayon. Mga mukhang aso. Lumayas na kayo rito. Bago kayo tuluyan manghiram ng mukha sa aso. Pero bago kayo umalis, magbayad muna kayo kay Aling Mildred sa mga nainom nyo. Aba, lakas ng apog mo ah. Eto sa'yo. Sa pagbagsak ng lalaking mas malaki pa ang pangangatawan kay Juan sa lupa at napatingin siya sa akin, tinaasan ko siya ng kilay. Mabilis din itong tumayo at tumakbo paalis. Nang mag-angat ako ng tingin, ay saktong nagtama ang mata namin ni JJ na nakangiti na sa akin. Tapos si Juan nagulat nang makita ako. Lumayas na nga kayo rito. Oh, nandiyan ka pala. Kanina ka pa. Mika! Pauwi ka na? Bakit ginabi ka yata? Medyo matagal kasi bago ko napaubos yung tinda ko. Kayo, anong ginagawa niyo rito? At bakit sila nanggugulo? Hindi naman kami nagugulo, Micaela. Sila ang nauna. Gumanti lang kami. Tama si Raf, Mika. Inililibot lang namin si Pinsan nang unahan kami ng mga yon. Kaya gumanti kami. Este sila. Sila lang pala kasi nag-trash talk lang ako ng mga buwisit. Lumalaki ang dilim. Mukhang malakas ang magiging pagbuhos ng ulan. Umuwi na kayo. Ikaw, lalakarin mo pa yung sa inyo? Oo. Delikado para sa iyo maglakad sa dilim ng mag-isa. Gusto mong ihatid kita sa inyo? Bastidin mo na. Sira ulo ka. Pagpasensya mo na tong sirap, Mika. Tama ba? Ako nga pala si Joan. Hindi pa tayo nagpapakilala ng maayos sa isa't isa kanina. Wala yun. Sanay naman na ako sa kanya. Ako si Micaela. So, payag ka nang ihatid ka namin pa uwi? Oo. Pero bilisan natin maglakad para hindi rin kayo abutan ng dilim pag-uwi. Sunod-sunod ang naging pagtango ni Juan sa request ko. Gumilid ito at tinuro ang daan sa akin kaya naglakad na ako. Lihim akong napangiti, Madam Venus. Alam kong mukhang kabaliwan pero nag-e-enjoy po ako. Agad kong pinalis ang ngiti ko sa labi nang sabayan ako ni Juan sa paglalakad. Araw-araw ka bang dumaraan dito sa gubat? Oo. Ito kasing pinakamabilis na daan mula sa bayan papunta sa amin, maski sa baryo. Hindi ka ba natatakot? Wala ka man lang dalang lampara o kaya kahit flashlight man lang. Sapat na sa akin ang liwanag ng buwan. Pero kapag umuulan naman at walang buwan, nagdadala ako ng kandila. Pero madalang mangyari sa akin yon. Sa gabi kasi nagkukulong na kami sa bahay. Okay. Gano'ng kalayo rito ang bahay niyo? May kalayuan din. Aabuti ng 20 minutos na paglalakad para marating yon. Hindi ka natatakot? I mean, sa paglalakad sa gubat, baka may mabangis na hayop na bigla na lang umatake sa'yo rito. Hindi naman. Wala kang dapat ikatakot sa mababangis na hayop. Sa aswang, oo. Aswang? Oh, ano ba yung pinag-uusapan nyo? Aswang na. Micaela, huwag mong takutin ang bago kong kaibigan. Wala naman talagang aswang eh. Raf! Huwag mong sabihin, Jai, na naniniwala ka. Hindi totoo ang mga aswang. Gawa-gawa lang siya ng tao. Panakot sa mga batang ayaw umuwi sa gabi. Tahimik kaming dalawa at parang nagpapakiramdaman pa. Samantalang sina JJ ay maingay na nakasunod sa amin. Nang pumasok kami sa gubat ay saka palang nagsalita si Juan. Nagkatinginan kaming dalawa ni JJ dahil sa sinabi ng kaibigan niya. Para kaming nakakapag-usap sa isip ng dalaga, Madam Venus. Tumango kasi ito at hindi na nilabanan pa ang pagtanggi ni Rafael.
Anong aswang? At saka, meron pa ba nun ngayon? Like, anong taon na rin, di ba? Walang aswang, pre. Inatakot ka lang ng mga yan. Ay, nako. Bilisan nyo nang ang dalawa sa pagliligawan ninyo at inaantok na ako. Gusto ko nang umuwi. Hoy, hayaan mo sila magkaroon ng quality time, no? Mauna ka na kaya ako, nagmamadali ka. Pwede ba yun? Isinusupport ko nga si paring Jowan. Napangiti ako habang pinapanood silang mag-asaran, Madam Venus. Ngayon lang po kasi ulit ako nakaranas ng ganitong may kaibigan. Simula nang lumipat kami sa bundok, ay iniwasan ko na rin ang ibang tao bukod kina Lolo Berting. Ilang minuto pa kaming naglakad bago narating ang bahay namin. Tuluyan nang naging itim ang langit. Walang kahit anong makikita bukod sa panganinganing kidlat. Huminto ako at hinarap sila ng ilang di pa na lang ang layo ko sa bahay namin. Salamat sa paghatid niyo sa akin, Jowan. Jai, Rafael. Hindi ko na kayo maayos sa loob ng bahay namin dahil masyado na kayong aabutin ng dilim sa pag-uwi niyo. Hindi ko rin naman gustong pumasok sa loob. Baka mamaya, paglabas ko, pira-piraso na ang katawan ko. Kung ganon, pwede na kayong umalis. Salamat ulit sa paghahatid. Wala ka naman yon. Micaela, sa susunod ulit. Bye-bye, Mika! Alam mo ikaw, Rafi, sarap din pakainin ng lupa yung bunganga mo, no? Napakagrabe. Bakit ba? Ang creepy kaya ng bahay niya. Pre, huwag mong sabihin sa aswang hindi ka takot. Pero sa walang ilaw na bahay, oo. Pre, sa aswang ako ang hindi naniniwala. Sa killer, oo. Napailing na lang ako nang marinig pa ang pag-aaway nilang tatlo. Saka pa lamang ako tumalikod nang hindi ko na sila makita. Pumasok ako sa loob ng bahay namin. Sa totoo lang, ay wala naman akong ibang kasama rito. Lumipat ng ibang bahay sa ibang parte ng bundok ang mga magulang ko para maprotektahan ako kung sakaling may sumugod sa kanila. Sinindihan ko ang kandilang ginagamit ko palagi at nag-umpisa na akong gawin ang hapunan ko. Sa kabilang banda, Madam Venus, habang nasa bahay ako, ay may kinuwento sa akin si Jowan na nangyari sa kanila noong pauwi na raw sila pagkagaling sa amin. Inabutan na raw po sila ng ulan sa gubat pa lang, kaya nagtakbuhan na sila. Nako, bilisan na natin. Mas lumalakas ang hangin. Ay, naku, ang tatalim ng kidlat! Hindi ba tayo pwedeng sumilong muna? Wala tayong sisilungan dito. Kaya mas mabuti pang takbuhin na lang natin. Dapat pala, hindi na natin hinatid si Micaela pa uwi dahil inabutan pa tayo ng ulan. Hindi ko naman sinabing sumama kayo eh. Ngayon ka pa nagreklamo kung kailan pa tayo pa uwi na. Tayo na! Mas lumalakas ang hangin at ulan! Tara! Malapit na rito yung sa amin. Mauna na ako sa inyong dalawa, ha? Sige tol, ingat! Huwag kang tanga! Baka madapa ka pa! Mga siraulo. Sige, ingat kayo. Huminto muna tayo dun sa may malaking puno, Jai. Magpahinga muna tayo. Nanginginig na ako eh. Ako nga rin eh. Tara na! Doon muna tayo. Sinabi sa akin ni Jowan na noong gabing yon pagkaalis ni Rafael ay sumilong muna sila sa may malaking puno sa gitna ng gubat pauwi sa kanila. Yakap-yakap daw ni JJ ang sarili niya habang nanginginig ang mga labi sa tabi. Samantalang siya ay nakamasid lang sa pagbagsak ng ulan sa lupa. Mas lumakas pa nga raw po ang pag-ihip ng hangin. Parang may nakatingin din daw sa kanila noon. Kaya hindi niya magawang mapalagay. Wala silang dalang ilaw. Kaya purong dilim lang ang nakikita nila. Pero doon sa may gilid, kung saan mas nakapangingilabot ang dilim, kitang-kita ni Jowan ang pagkinang ng isang pares ng mga mata. Nanlaki ang mga mata nito. Hoy! Ano bang tinitingnan mo dyan? Nanuno ka pa? Kasi parang may nakatingin sa atin, Jai. Ha? Sa may likod ng puno. Anong... Utsa! Hindi na natuloy ni JJ ang sasabihin niya dahil mula sa likod ng puno, lumabas ang isang malaking halimaw na wangis tao. Sobrang payat ng katawan na mahahaba. Nagkatinginan ang magpinsan na para bang tinatanong sa isa't isa kung pareho ba sila ng nakikita.
Nakumpirma lamang nila yon nang malakas na umalulong ang aswang at umangil. Tumutulo pa raw ang laway nito at animoy gutom na nakatingin sa kanila. Gulat na gulat daw si Joanne sa nakita niya dahil mukhang bungo ng tao ang itsura ng nakakatakot na halimaw. May matatalim na pangil at mahahabang kuko na may tumutulo, hindi lang daw siya sigurado kung ano yun. Hanggang sa biglang tumakbo papunta sa kanilang gawi ang aswang. Mas lalo silang nakaramdam ng takot at pagkataranta. Shit! Ano yan? Aswang! Tumakbo ka na! Hayop! Saan galing ang sang yung Jai-Jai? Hindi ko alam! Basta, bilisan mo bago tayo maging hapunan! Sa sobrang bilis nga raw ng pagtakbo nila Madam Venus, ay naiwan pa ni Joanne ang tsinelas niya sa daan. Hindi na niya nabalikan dahil humahabol sa kanila ang aswang na tumatalon pa raw sa mga sanga ng puno para makahabol lang sa kanila. Hanggang sa makita na nila ang bahay. Mula doon ay nakita raw sila ni Lolo Berting na agad sumalubong. Ay, Diyos ko. Ano nangyari sa inyo? Bakit basang-basa kayo ng ulan? Tsaka tumatakbo kayo. Gayong pwede kayong madisgrasya. Aswang Lo. Ang huli raw na natatandaan ni Joanne ay ang pagsabi niya ng aswang, tapos noon ay unti-unti nang dumilim ang paligid niya at nawalan siya ng malay. Nang muli siyang magising, ay namulatan niya ang kanyang pinsan. Ano nangyayari? Bakit ako? Ano to? Mga dahon-dahon? Joanne, mabuti na lang at gising ka na. Sandali, huwag ka muna masyadong kumilos ha. Tatawagin ko lang si Lolo. Lolo! Lo! Gising na si Joanne! Ano ba tong mga dahon na to? Ang weird. Oh, ano ba yan? Jai, kababae mong tao, daig mo pang lalaki kung makasigaw. Di naman ako bingi. Joanne, apo, mabuti at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Alos wala na rin siyang lagnat, Lolo. Painumin mo na lang po siya ulit nung pinagkatasan. Nang maya-maya, tuluyan na siyang gagaling. Masakit ang ulo ko pero ayos naman na po. Ano po bang nangyari? Anong ipapainom niyo sa akin? Ano yung nakita ko kagabi? Aswang? Oo, Joanne. Aswang ang nakita mo kagabi. Aswang ang humabol sa inyo ng pinsan mo. Oh, hindi naman sila totoo? Makabagong panahon na tayo ngayon, Lolo. Hindi na uso ang aswang at maligno. Pinsan, mahirap mang maniwala pero totoo ang sinasabi ni Lolo. Aswang nga yung kagabi. Pero nakakagulat na. Bigla itong nanghabulang tao. Ano ba yung pinagsasabi mo, Jai? Malamang aswang yun kung totoo nga. Maghahanap at kakain yun ng laman ng tao. Pero, Apo, hayaan mong ako ang magpaliwanag sa kanya para mas maintindihan niya. Joanne, tumingin ka sa akin, Apo. Alam mo, totoo ang aswang at iba pang elemento. Sa katunayan niya nanggagamot at nagtatabi ako ng masasamang nilalang na kauri nila. Hindi yan totoo. Alam ko na ngayon kung bakit ayaw ni Mama na umuwi pa kami rito. Joanne, huwag ka munang kumilos. Ano ba? Huwag mo kong hawakan. Nasaan si Mama? Uuwi na kami. Pasensya na, Joanne. Pero mananatili ka muna rito ng mas matagal. Ano? Umalis na kasi ang mama mo, Joanne. Kanina madaling araw. Hindi na raw siya magpapaalam sa'yo dahil alam niyang hindi ka magpapaiwan. Huwag mo akong biruin ng ganyan, Jai. Nasaan na si Mama? Una, aswang. Tapos ngayon, lolokohin niyo ako tungkol sa pag-alis ni Mama. Uuwi na kami. Walang aswang. Wala. Umalis na siya kaninang umaga. Kahit hanapin mo pa siya sa loob ng bahay, ay wala ka makikita. Pero kung ayaw mong maniwala at gusto mong tingnan, sige lang. Wala naman kami mapapala kung magsisinungaling kami sa iyo. Sige, maiwan na muna kita riyan. Hahayaan ka namin magpahinga dahil alam kong nabigla ka sa mga nangyari. Jai, halika na sa labas. Sasamahan ko muna sandali si Joanne. Baka may gusto po siyang malaman. Wala akong gustong malaman. Kaya umalis ka na. Sabi ni Joanne, matapos raw siyang iwanan ni na Lolo Berting at JJ, ay lumabas siya ng bahay para maglakad-lakad. Hindi raw niya alam kung anong masakit sa kanya, basta lahat masakit dahil sa mga natuklasan.
Kaya hindi na raw nito na malayang naglalakad na ito papunta sa kagubatan. Umalis si Mama. Tapos hindi man lang ako isinama. Bakit? Akala ko ba kaming dalawang titira dito? Pero parang itinapon niya lang ako na parang isang tuta. Ay, lumayas na lang kaya ako o umuwi ng mag-isa sa Maynila. Kesa naman na nandito ako. Naiinip. Tapos may aswang pa silang nalalaman. Kaya tama si Rafael. Panakot lang yun. Tama siya. Hindi sila totoo. Ano? Bakit ka biglang sumigaw, Joanne? Sumakit ang dibdib ko sa'yo, Micaela. Ay, bakit ba kasi bigla ka na lang nanggugulat? At teka, saan ka galing? Bakit ka nandito sa gubat? Pasensya na kung nagulat kita. Hindi ko alam na hindi mo pala namalayan ang pagdating ko. Isa pa, sobrang lalim ng iniisip mo. Bumubulong-bulong ka pang mag-isa riyan eh. Ayos ka lang ba? Oh, mainit ka, Joanne. Nilalagnat ka? Ano kasi? Oo. Saka may iniisip lang talaga. Sorry din kasi napasigaw ako. Nagulat lang talaga ako. Saan ka nga pala pupunta? Ang dami mong dala. Ibibigay ko lang itong sobrang ani ko ngayong linggo sa matatanda sa baryo. Para may supply sila ng pagkain kahit papano. Akin na. Tutulungan na kita magbuhat yung bayong. Oh, mabigat to ah. Tapos nakaya mo lang. Ang lakas mo naman. Siyempre, kailangan eh. Salamat. Pero bakit ka namimigay? Pwede mo pa naman tong ibenta. Pera din to. Gusto mo tulungan na kita sa pagbenta? Para mapagawa na rin natin yung kuryente sa bahay nyo. Ayos na sa akin ang kinikita ko sa unang pag-ani ko, Joanne. Yung nakaraang linggo, nabawi ko ng puhunan at ang tinubo ng mga tininda ko sa bayan. Kaya yung mga sobra, pagbabalik ko na lang sa biyayang nakukuha ko. Isa pa, ayos lang naman sa akin ang walang ilaw. Nakakatulong pa ako sa pag-save kay Mother Nature, sabi nga ni Jai Jai. Nagpapaniwala ka sa isang yun. Joanne, kung hindi mo mamasamain, anong iniisip mo kanina? Sobrang lalim kasi. Ang lungkot mo pa. May nangyari ba kagabi pagkahatid mo sa akin? Napagalitan ba kayo dahil nabasa kayo ng ulan kagabi? Gusto mo kausapin ko sila para ipaliwanag ang... Hindi, Micaela. Ayos lang. Hindi ako napagalitan. O ang isa sa amin kagabi. Eh, bakit? Kagabi kasi, pagkagaling namin sa inyo, may humabol sa amin ni Micaela. Hindi ko alam kung anong totoo, kung anong paniniwalaan ko. Yung nakita namin kagabi. Hindi ko. Bakit? Ano bang nakita mo? Aswang. Aswang daw nakita ko. Aswang na humabol sa amin kagabi ni Jai Jai. Pero hindi naman sila totoo, di ba? Sinabi ni Lolo sa akin kanina na totoo raw sila. Pero hindi. Walang aswang, Micaela. Huminto muna tayo maglakad, Joanne. Gusto ko mang itanggi pero hindi pwede. Totoo ang aswang. May aswang sa baryong to. Pero hindi siya kumakain ng tao. Alam ko yon. Kaya hindi ko alam kung bakit niya kayo hahabulin. Nya? Bakit parang kilala mo yung aswang, Mika? May dapat ba akong malaman? Wala. Alam ng lahat sa baryo na may aswang, Joanne. Nakikita nila ito minsang nagagala. Pero wala namang namamatay sa mga kabaryo namin dahil sa kagagawa ng aswang. Yun nga ang hindi ko alam, Mika. Yung nakita pa naming aswang kagabi. Halos gusto kaming lapain eh. Gusto yata kaming gawing hapunan. Huwag kang mag-alala, Joanne. Aalamin ko kung sino yung aswang. Poprotektahan ka rin namin ni na Lolo Berting at ni Jai Jai. Alam mo kung ano si Lolo? Kilala kaya rito sa baryang lolo mo bilang isang mahusay na albularyo. Sa kanya ako natuto ng mga dapat kong matutunan. Lalo na sa paggawa ng mga gamot. Talaga? Oo. Sabay kami nag-aaral ni Jai Jai. Kaya nga naging mas malapit kami. Kahit anong umalis ka dati. Naalala mo ko? Sinabi mong kahit umalis ako, ibig sabihin, natatandaan mo ko? Taga sandali, Mika. Ano ba tong bayong na tong bigat? Hintayin mo ako! Napakagat ako sa labi ko dahil sa kadaldalan ko. Hindi ko na yata siya kayang tignan, Madam Venus. Nakakahiya po. Baka sabihin niyang iniisnab ko siya kahit na naalala ko pala ang sa amin noon. Napayuko ako at pinaglaruan ang mga daliri ko bago huminto. Nakita ko naman sa ilalim ang paa nito. Tanda na nasa harapan ko na siya.
Humawak si Joanne sa braso ko, kaya ako nag-angat ng tingin, Madam Venus. Nagtama ang paningin namin, pero agad ding nag-iwas ako ng tingin. Hiyang-hiya po ako ng mga panahong yon, Madam Venus. Sobrang nag-init ang mga pisngi ko at naghuhurmentado na rin ang pagtibok ng puso ko. Lalo na po noong iniangat ni Joanne ang mukha ko. Naalala mo ko, Mika? Oo, naaalala kita. Kahit ilang taon naman ang lumipas, maaalala kita. Ikaw, naaalala mo ba ako? Ikaw Pero ayos lang yun. Namumukhaan din naman kita nung dumating kami rito pero hindi ko nagawang magtanong kasi nahihiya ako eh. Baka hindi mo na ako naaalala at ayoko mag-assume. Hindi ka naman nag-a-assume. Isa pa, matagal na tayong hindi nakita. Kaya naiintindihan ko ang medyo awkwardness natin sa isa't isa nung una. Hindi na sumagot sa akin si Joanne, Madam Venus. Bumaba po ang tingin nito sa mga labi ko at parang naeengganyo o mas magandang sabihing naengkanto sa pagkalamlam na mga tingin nito sa tuwing ibabalik niya ang tingin sa aking mga mata. Pero alam mo, Mika, mas maganda ka ngayon. Sobrang ganda mo. Gwapo ka rin naman, Joanne. Para kang bad boy na si Dao Mingse, yung pinapanood namin ni Jai tuwing hapon sa may tindahan ni Aling Krising. Gusto mo pala yung katulad niya? Huwag ka mag-alala. Ikaw lang magiging sanchay ko. Sabay kaming natawa ni Joanne sa sinabi niya. Nanonood din pala ang loko ng Meteor Garden. Pagkatapos ng ilang minuto ay humiwalay sa akin si Joanne at nagpatuloy na kaming maglakad. Nito ko lang napagtanto na nasa gitna na pala kami ng gubat, malapit sa may lawa, kung saan siya noon nangakong papakasalan niya ako. Pero aaminin ko, Madam Venus, umasa po ako. Umasa po akong maalala ni Joanne ang pangako niya sa akin noon, kahit po banggit lang sana. Pero mukhang pangakong pambata lang po talaga yon. Buong tanghali po yata ang ginawa lang namin ay mamigay ng mga gulay sa matatanda sa amin. Sobrang tuwa at maraming pasasalamat ang nakuha namin ng araw na yon dahil bukod sa pagkain ay tumulong din kami sa kanila. May mga kailangang itayong kawayan o kaya simpleng paglilinis ng bakuran ay pinagtulungan namin. Kaya dapit hapon na noong makauwi kaming dalawa. Pasensya ka na at masyado ka napagod ngayong araw, Joanne. Pero maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Wala yun. Masaya naman ang ginawa natin ngayong araw eh. Marami tayong natulungan. Oo nga eh. Pero kung gusto mo, magmerienda tayo mamaya sa madadaanan nating turo-turo. Kahit wag na. May pagkain din naman sa bahay. Sigurado ka? Minsan lang ako manlibre kaya pumayag ka na. Oo nga, ang kulit. Pero di bale, next time na lang. Palagi naman akong sasama sa'yo para mamigay ng gulay sa matatanda. Sigurado ka? Oo, nagustuhan ko kasi ang ginawa natin kanina. Kaya hindi pa naman ito ang huli. Napatingin kami ni Joanne sa pinanggalingan ng ingay na yon. Nakita ko at ilang mga tao na ang naglalabas ng gamit mula sa isang malaking truck papasok sa loob ng malaking bahay na wala nang nakatira. Nagsalubong ang kilay ko, Madam Venus, dahil po sa pagkakaalam ko'y matagal nang walang nakatira doon at walang anak ang dating may-ari ng bahay. Naks, ang yaman ng may-ari niyan. Ang laki. Siguro, Joanne. Wala akong idea kung sino ang bagong may-ari ng mansyon yan eh. Sandali, itanong natin kung sino may-ari ng bahay. Ang ganda eh. Sosyalin. Kuya, nasaan ang may-ari ng bahay? Bago pa po makasagot ang trabahador na tinawag ni Joanne, ay may nauna na rito. Bakit ang tagal niyong kumilos? Ano bang tinutungangan niyo riyan? Napabaling ang tingin namin ni Joanne sa may malaking gate ng bahay kung saan nanggaling ang boses ng nagsalita. Umuwang ang labi ko nang lumabas ang isang magandang babae na parang nasa edad 30 lang. Nilingon ko si Joanne, natitig dito. Umalis naman agad ang trabahador na nagpatuloy na sa trabaho. Siya.
Ipasok niyo na yan sa loob. Iniyang puro kayo tunganga dyan. Ay, Pogi, ikaw ang naghahanap sa akin? Hindi naman. Nagandaan lang ako sa bahay mo. Salamat. Pamana sa akin yan ng lola ko noong 18 ako. Ngayong 40 years old ko lang nilipatan. Ha? 40 ka na? Pero ang bata mo pang tingnan. Pogi ka na nga, bolero pa. Gusto mo bang tumuloy muna sa loob? Nag-init ang ulo ko sa nasaksihan kong tagpo, Madam Venus. Kung pwede ko lang kurutin ang singit ng babaeng kausap ni Joanne ngayon, ay baka ginawa ko na dahil sobra siyang nakakagigil. Panay ang pagpapakyut sa lalaki. Si Joanne naman, tuwang-tuwa at mukhang papayag sa alok nito. Tumahimik ako para kuhanin ang atensyon niya. Inuubo ka na, Mika. Mauna na ako. Juan, kung magpapaiwan ka rito, okay lang. May kailangan pa kisa kong gawin sa amin eh. Hindi. Tara, alis na tayo. Ihatid kita ulit sa inyo pa uwi. Miss, mauna na kami. Sige, Pogi. Balik ka rito, ha? Tara na, para di ka naabutan ng dilim sa daan. Hinawakan ako ni Joanne sa braso at hinila na paalis. Pero pasimple akong lumingon at nakita ko ang babaeng nakatingin pa rin sa amin. Seryoso na ang mukha nito at animoy walang buhay ang mga mata. Hindi katulad kanina na animoy anghel. Nakakaramdam ako ng kakaiba sa kanya pero hindi ko yun magawang pangalanan. Baka naiisip at nararamdaman ko lang din ito dahil sa selos. Sige, salamat. Ang ganda ng langit, no? Yan ang paborito kong kulay. Ang lila, kahel at rosas. Oo, maganda nga. Bakit sa akin ka nakatingin? Ha? Hindi nakatingin ako sa langit. Ayun nga eroplano. Balang araw, makakasakay din ako dyan. Ako ang magpipiloto. Sana matupad mo yon, Juan. Matupad mo sana ang lahat ng pangarap mo. Bakit naman ganyan ka magsalita? Hindi ka ba magkokolehiyo? At saka, wala ka bang balak umalis dito sa baryo ninyo? Alam mo, mas malawak ang mundo paglabas mo rito. Mas maraming magagandang tanawin na makikita ka sa Maynila. Hindi na kasi ako makakaalis dito, Juan. Nakatali na ako sa baryong to habang buhay. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Bago pa po matuloy ni Joanne ang sasabihin niya, ay bigla kaming napatigil sa isang malakas na sigaw galing sa loob ng gubat. Sabay kaming napatingin doon bago nagkatinginan sa isa't isa. Walang salita ay mabilis akong tumakbo at sinundan ang sigaw ng paghingi ng saklolo. Nang makarating ako sa pinagmumula ng sigaw, ay nanlaki ang mga mata ko sa nadatnan. Isa pong malaking asong itim, kinakain ang lamang loob ng lalaking nakahandusay at wala ng buhay sa lupa. Mabilis akong nagtago sa isang malaking puno. Tinatambol ng malakas ang dibdib ko dahil alam ko kung ano yon. Nasa pinakamadilim kaming parte ng gubat. Isa ito sa hindi napapasok ng tao dahil walang liwanag ang nakakapasok. Dahil sa malalaking dahong tumatakip sa kalangitan. Mabilis na nakahabol sa akin si Joanne, hinihingal, nanlaki ang mata nito at kitang-kita nito ang ginagawa ng aswang sa pobreng lalaki. Mabilis ko siyang hinila sa tabi ko. Pucha! Ano yun? Huwag kang maingay, Juan. Ano yun, Mika? Aso? Hindi yun aso. Aswang ang isang yun, kaya please, huwag ka muna magsalita. Baka marinig niya tayo at makita. Umalis na tayo rito. Hindi muna, Juan. Kailangan mo na siyang umalis. Natigilan po ako ng mga sandaling yon, Madam Venus, dahil naramdaman ko ang biglang pagbabago sa kilos ng aswang na kumakain sa likuran namin. Sumilip ako sa puno. Nanigas ang katawan ko nang makitang nakadiretso na ng tayo ang aso at umaamoy-amoy sa paligid. Mariin kong kinuyom ang kamao ko. Naaamoy na kami. Lalong-lalo na si Joanne na nanginginig sa tabi ko. Nakatulala ito ng tignan ko at mukhang hindi pa talaga pumapasok sa isip niya ang nangyayari sa amin ngayon.
Napaatras ako nang biglang marahas na bumaling ng tingin ang malaking aso sa gawi ko. Mabilis ang naging kilos ko. Kumuha ako ng isang matulis na bato sa lupa at sinugatan ang sarili ko. Ipinatak ko ang dugo ko sa bato at tinapon sa malayo para mangibabaw yun sa paligid. Mukhang nagawa ko namang lansihin ang aswang dahil napabalik ang tingin nito sa direksyon na kinabagsakan ng bato. Pagkatapos ay tumakbo ito palayo roon. Nang masigurado kong wala na po siya, ay lumabas na ako sa pinagtataguan ko at lumakad palapit sa bangkay. Napaseryoso ako at naramdaman ko ang paninigas ng katawan ni Joanne sa tabi ko. Lumuhod ako para inspeksyonin ang bangkay. Tatawag tayo ng pulis. Micaela, huwag mo nang tingnan. Tingnan mo, Joanne. Hindi ba't katulad ng tatak ng damit niya? Yung mga trabahanteng nakita natin sa malaking bahay? Oo nga no, napansin mo pa yun. Pero tumayo ka nga riyan. Halika na, umalis na tayo. Baka mamaya may makakita pa sa atin dito. Kaya bumalik pa yung malaking aso na yun. Sandali lang, Joanne. Titingnan ko lang kung may pulso pa siya. Nagulat po ako nang hilahin ako patayo ni Joanne at mabilis niyakap. Hinawakan niya pa ang bato ko para maisiksik ako sa dibdib niya. Nagtataka naman ako't hindi nakakilos sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung yayakapin ko ba siya pabalik o ano. O huwag ka mag-alala. Poprotektahan kita. Salamat, Joanne. Tayo na. Masyadong madilim sa parteng ito. At mas lamang ang aswang rito. Tara. Madali kaming lumakad palabas ng gubat na may kahalong pag-iingat, Madam Venus. Panaylingon ko nga po sa paligid dahil sa pag-aalalang nakasunod sa amin ang aswang. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag. Nang makalabas kami ng gubat, naligtas kong naiuwi si Joanne. Nagulat pa nga si Lolo Berting at JJ nang makita kaming magkasama. Oh, sabi ko sa'yo, Lolo eh. Kasama niya si Micaela. Naglibot-libot lang niya si Joanne. Ay, po. Saan ka ba naman nagsusot at maghapon ka nawala? Hindi ka pa naman magaling Pero kung makagala ka, para kang nakainom ng energy drink. Hindi ka rin nagpaalam. Tinulungan ko po kasi si Micaela. Lolo, sorry po kanina Kung nagalit ako sa inyo ni Jayjay. Tapos kanina sa gubat, nung pauwi na kami, may nakita kaming lalaking patay na at... Aswang? Walang ano man yun, Apo. Saan nyo nakita ang katawan? Lo, kailangan po nating mag-usap. Tungkol saan? Imbis na sumimangot, ay naglakad ako palabas ng bahay nila. Sumunod naman sa akin si Lolo Berting. Sinigurado kong sapat ang layo naming dalawa kay Joanne upang hindi niya marinig ang pag-uusapan namin. Seryosong humarap ako kay Lolo Berting na bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Ano ba yun, Iya? Bakit kailangan pa nating lumayo? Sa gubat kanina, Lolo. May nakita kaming bangkay at nakita ko ang aswang na kinakain ng lamang loob nito. Aswa? Saan kaya siya nanggaling? Di naman ka... Hindi ko alam, Lolo. Pero malakas ang pakiramdam kong dayo lang siya rito. At delikado siya. Mabangis siya. Ito rin yung aswang na nakita kong kumakain ng dalawang lalaki ng nakaraan. Nababalitaan ko rin, Iha. Ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga kalalakihan mula sa iba't ibang baryo, malapit sa atin. Nagdadala to ng taranta sa mga tao. Opo. Kaya kailangan niyong mag-ingat. Dahil baka maging biktima kayo. Aalamin ko po kung sinong aswang na yon at kung bakit siya nangguguli sa atin dito. Babalikan ko po kayo pagkatapos para balitaan. O sige, mag-ingat ka, Iha. Tinanguan ko si Lolo Berting at mabilis na umalis. Narinig kong tinawag ni Joanne ang pangalan ko, pero hindi na ako lumingon pa hanggang sa makapasok ako sa gubat. Kinuwento po sa akin ni Joanne, Madam Venus, na pagkaalis ko ay humahangos na bumalik sa loob ng bahay si Lolo Berting at nagpunta sa lalagyan nito ng mga langis. Doon ay kumuha raw ito ng kulay dilaw na langis na nasa loob ng maliit na botelya at inabot sa kanila ni JJ. Lolo, ano to? At saka nung pinag-uusapan niyo ni Micaela, saan siya pupunta? Umuwi na si Mika po. At na yan.
uri ng langis na makapagsasabi sa'yo kung may malapit ng aswang sa paligid. Kukulo ang langis sa loob. Asido rin sa kanila yan. Kaya pwede mong ipanglaban. Teka ho, bakit binibigyan niyo ako ng ganito? Meron ba dito si Mika? Dapat hindi niyo siya pinauwing mag-isa. Paano nga kung makasalubong niya yung aswang? Huwag kang sumigaw, Jowan. Kaya ni Mikaela ang sarili niya. Kabisado niya ang gubat kaya huwag kang mag-alala. Isuot mo na lang yung kwintas. Sabihin mo, Joan, saan nyo nakita ni Mikael ang bangkay? Sa gitna ng gubat, lo. Yung hindi pinapasukan ng liwanag. Kitang-kita ko po yung cannibal na aso. Kinakain niya yung laman ng tao. Sobrang warak ng bituka. Shit! Nakalimutan kong dumaan sa barangay hall para maipagbigay alam sa otoridad ang nakita namin. Huwag kang mag-alala, Joan. Kami na ni Jai ang bahala ron. Maiwan ka na rito at magpahinga. Oo nga. Kumain ka muna riyan. Wala ka pang kain simula kaninang umaga. Bakit niyo dalang mga yan? Ano yan? Buntot pagi? Pagkatapos namin magpunta sa barangay hall, diretso na naman sa pagroronda. Kailangan masigurado na hindi na makakapambiktima ang aswang na yon. Magandang panlaban sa aswang ang buntot pagi. Bawang at asin kaya kami magdadala. Sasama ako, lo. Gusto kong makatulong sa inyo. Delikado, pinsan. Dumito ka na... Hindi. Bukas na ang mga mata ko sa ganitong bagay. Hindi niyo pwedeng itago to sa akin. At gawin akong bata na walang maintindihan. Joan, kapag pinasok mo to, hindi ka na pwedeng tumalikod ulit. Habang buhay mo na rin dadalhin ang mga malalaman mo dito. Tanggap ko po. Nasabi rin po pala sa akin ni Mikaela na tinuturuan niyo sila ni Jai sa panggagamot. Gusto ko rin pong matuto. Isalin niyo po ako sa kanila. Ayun! Pumayag ka na, Lo. Sige. Kapag natapos natin ang suliranin sa aswang na gumagala at pumapatay ngayon, ay saka ko na kayo tuturo ang tatlo. Sabi ni Joan, sapat na ang narinig niyang pagsang-ayon ni Lolo Berting na turuan sila. Kumuha rin ng ilang kagamitan bago sila nagpunta sa barangay hall. Nang sabihin daw po nila sa mga tao roon ang nakita sa gitna ng gubat, ay natakot at napuno ng pangamba ang mga tao roon. Dali-dali raw pong tumawag ng pulis ang mga ito at sinamahan naman nilang dalhin sa lugar ng pinangyarihan ng krimen. Kaya naman ang tahimik na gubat ay nabulabog ng maingay na sirena ng pulis at kulay pula at asul na liwanag. Napatingin ako kay Lolo Berting na nasa gilid. Nakapikit ito at animoy nagdadasal. Napasandal ako sa katawan ng puno. Ayos ka lang. Oo, medyo naninibago lang. Anong ginagawa ni Lolo Ron? Dinadasalan niya ang lupa para mahanap ng espiritu nung namatay ang daan. Palabas sa kagubatang to. Para hindi siya habang buhay na makulong dito at maging masamang elemento. Humihingi rin siya ng tawad sa nangangalaga ng gubat. Meron ka nun dito? Oo, may nakatirang mga elemento riyan. Mabubuti rin sila pero mabuti na magbigay galang. Lalo pat nagulong tahanan nila. Okay. Siya nga pala. Nakita mo ba si Mikaela ngayon? Pwede ba natin siyang puntahan sa kanila para masiguradong ayos lang siya? Ba, bakit mo inaalala si Mikaela? Sa totoo lang, kanina ko pa napapansin na bukang bibig mo siya at ang kaligtasan niya. May gusto ka sa kanya, no? Wala. Hindi ba masamang maging concerned ka sa kaibigan mo? Ay! Sige, kunwari, naniniwala ako sa iyo, pinsan. Pero payo lang ayusin mo. Dahil maraming bitbit na bato sa buhay ni Mikaela. Kapag yun umiyak, lagot ka. Mga apo, tayo na. Nakausap ko na ang mga pulis. Sila na raw ang bahala rito. Magronda na tayo. Ang tagpong aalis sila sa crime scene ang naabutan ko, Madam Venus. Nakatago lang po ako sa dilim, sa parte na hindi basta-basta makikita ng isang mata ng tao. Nag-umpisa silang maglakad at sumunod ako ng dahan-dahan sa kanila. Sa buong bari ba tayo rorondalo? Hindi naman. Sa ilang kabahayan lang at sa gubat. Hindi naman kasi nagpupunta sa masyadong mataong lugar ang aswang .
Mas gusto nila yung malayo sa tao at madaling madagit ang bibiktimahin nila. Hindi po ba kayo natatakot, Lo? Delikado tong ginagawa natin. At baka mapatay pa tayo sa ganito. Hindi na, Joan. Sa tagal ko na ginagawa ito, nawala na ang takot para sa sarili. Ang meron na lamang ako ay takot para sa inyong mahal ko sa buhay. Inaral niyo po talaga ang pagiging albularyo. Nasa lahi na kasi natin yan, Tol. Ang tatay ni Lolo, albularyo rin. Ganon din ang tatay ng tatay ni Lolo. Kumbaga, pasa-pasa na siya sa bawat henerasyon. Ako ang unang magiging babaeng albularyo sa lahi natin. Oo, bagay naman sa'yo. Magtigil na nga kayong dalawa. Mamaya niyan, mauwi pa yan sa asaran. Maging mapanuri kayo sa paligid, ha? Biglang natigilan silang tatlo, kaya napatingin ako sa kanila. Ganun na lang ang gulat ko nang makita ang malaking aso na kumakain na naman ng isang tao. Sa kasamaang palad, mukhang patay na ito dahil wala na akong naririnig na tibok ng pulso mula rito. Biglang tinambol ng kaba ang dibdib ko nang mag-angat ng tingin ang aswang. Dumako yun kina Lolo Berting na ngayon ay nakaharang ang katawan sa mga apo. Bahagyang lumayo ang aso sa kinakain niyang laman at nakakatakot na tunog mula rito. Tumatayo ang balahibo ko sa katawan. Diretsyong nakatingin ang aswang kina Joan. Dahil nasa likod lang nila ako, ay kitang-kita ko ang pagbabagong anyo nito. Mula sa pagiging isang aso, ay naging isa itong matangkad na parang kalansay sa sobrang payat ng katawan. Nanlilisik ang pula nitong mata. Nawala ang atensyon ko sa aswang Madam Venus nang bigla pong sumigaw ng malakas si JJ na sinabayan pa ng malakas na hagulgol. Rafael! Rafael! Rav! Hayop kang asumang ka! Bakit mo ginanyan ang kaibigan ko? Hapunan! Lumayo ka sa aming halimaw ka! Idadagdag ko kayo sa magiging alipin ko! Bakit ganyan ang boses niya, Lolo? Parang demonyo. Tumakbo na kayo, Joan. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo kayo. Ako na ang bahala rito. Hindi siya normal na aswang. Lolo, pero di ka namin iiwan. Si Rafi! Lolo! Walang may iwan. Lalabanan natin siya. Hinanda ni Lolo Berting ang buntot paging hawak niya pagkatapos ay umaktong aatake. Nang mabilis pa sa kisap matang nakalapit ang aswang sa kanila at akmang kakalmutin si Joan na humarang sa harapan, agad akong lumabas sa pinagtataguan ko. Umalulong ako ng malakas, kaya napatingin sila sa akin. Sinugod ko ang aswang at hinila palayo sa mga importante sa akin. Gumanti ito at kinalmot ako. Bumaon ang kuko nito sa aking braso. Inipon ko ang lakas ko at humarap sa aswang. Hindi hamak na mas maliit ako sa kanya. Pero bata naman ako kaya alam kong may lamang ako sa kanya. Mabilis kong binalikan sina Lolo Berting na tumango sa akin. Samantalang si Joan ay nakatitig lang. Bakit mo pinoprotektahan ng mga mahihirang nilalang na yan? Nakakahiya ka! Walang nakakahiya sa ginagawa ko! Ang dapat mahiya ay ikaw! Dahil kailangan mo pang pumatay ng mga inosenteng tao para lang mabuhay! Malamang! Aswang tayo! Yun ang kailangan nating gawin! Yun ang nakatadhana sa atin! Hindi ko to tadhana! Hindi ko to ginusto! Pero wala ka na masasaktan pang iba! Ulam mo ang gagawin kong ehemplo sa ibang aswang na huwag susuway sa kagawian ng mga aswang! Napalunok ako sa isip ko. Hindi ko alam kung nakikilala ba niya ako o hindi. Pero ang mahalaga po sa akin, Madam Venus, ay maligtas siya. Sumunod po noon ang galit na alulong ng aswang bago sumugod sa akin. Sinugod ko rin po siya at naglaban kami, Madam Venus. Pumaimbabaw ako sa kanya at nagawa kong bigyan siya ng malalalim na kalmot. Sinubukan niyang takpan ang mukha niya gamit ang braso niya. Pero ang ginawa ko ay kinagat ko ito na malakas niyang ikinaungol. Nakakuha ng pagkakataon ang masamang aswang, Madam Venus, nang hindi ko napansin
ay nakaabot ito ng isang matulis na bato at isinaksak sa aking tiyan gamit ang kanyang kaliwang kamay. Napaatras ako sa gulat, lalo na nang ibaon at ipaikot niya ang bato sa tiyan ko. Malakas akong napaigik. Bumagsak ako sa lupa. Hinihingal at naguguluhan. Hindi ko alam ang gagawin ko, Madam Venus. Naging alas niya po sa akin yon dahil nagawa niyang mapagpalit ang pwesto namin. Ako na ngayon ang kinubabawan niya. Nakakatakot siyang umisi sa akin at inangat sa ere ang matalim na bato. Mariin akong napapikit. Handa na sana ako sa katapusan ko nang biglang uminda ng sakit ang aswang. Nang magmulat ang mata ko, nakita ko si Joanne na hawak ang buntot pagi. Nagtataas baba ang dibdib nito. Galit na tumingin ang aswang sa binata at akmang susugurin nang hawakan ko ang mga paa nito. Kumilos naman sina Lolo Berting at JJ. Pinalibutan nila ng asin ang aswang para hindi ito makaalis. Pero bago pa nila mabuo ang bilog, ay marahas na itong kumawala sa akin at lumayo. Nagliliyab sa galit ang mga mata nitong nakabaling sa aming dalawa ni Joanne. Magsisisihan yung ginawa niyong to sa akin! Magsisisi kayo! Nanghihina na po ang buong katawan ko, Madam Venus. Gustuhin ko mang tumayo at tumakbo bago ako magpalit ng anyo ay hindi ko magawa. Dahil sa pagod at dugong umaagos palabas ng katawan ko. Nanghihina akong bumagsak sa lupa. Medyo nahihilo na rin ako. Pero narinig ko pa rin ang isang pagsinghap ng magkatawang tao ako. Lumuhod po sa harapan ko si Lolo Berting at pinunit ang damit niya. Saka pinantakip yun sa sugat ko. Hindi ko na nagawang mahiya kahit kitang-kita nila ang nakalantad kong kahubaran. Sa tuwing magbabagong anyo kasi ako, ay kailangang walang damit dahil nasisira lamang yon. Kaya wala rin akong saplot kung babalik sa pagiging tao. JJ, dinan mo rito para mapigil ang pagdurugo. Joanne, anong tinatayo mo riyan, apo? Tulungan mo akong buhati si Micaela. Kailangan malapatan natin ang lunas ang sugat niya. Huwag na, Lo. Lo, ako nang bubuhat. Pero damitan muna natin siya. Wala akong damit na! Narito ang damit ko. Isuot natin sa kanya. Tulungan mo ko. Joanne. Kailangan siyang madala sa ospital. Hindi pwede! Paano mo ipaliliwanag sa mga doktor kung ano nangyari sa kanya? Sa bahay mo siya dalhin. Ituturo ko ang pinakamabilis na daan. Umiikot na ang paningin ko sa paligid, Madam Venus. Ang huli ko na lang natatandaan ay umangat ang katawan ko sa lupa, kasabay ng pagsakop sa akin ng dilim. Hindi ko alam kung ilang oras akong walang malay dahil nagising na lang ako nang maliwanag na sa labas ng bahay. Napabangon ako pero agad ding napaigik. Aray, Gising ka na pala, Micaela. Joanne, nasan ako? Kumain ka na muna. Bakit mo ba sinusubukang tumayo? Hindi pa magaling ang mga sugat mo. Bakit? Sino nagbihis sa akin? Si Jai. Kumain ka na muna. Inalalayan ako ni Joanne na humiga muli sa papag. Tinignan ko ulit ang suot kong damit. Kulay puti itong bestida. Tumalikod si Joanne at kinuha ang tray na may lamang almusal. Nagsalubong ang kilay ko nang makita ang iba't ibang lamang loob ng manok na nakaihaw. Hindi ko alam kung anong gusto mo kaya binili ko lang lahat kanina sa nag-ihaw. Salamat. Walang anuman. Ang ganda mo sa suot mong damit. Salamat. Para kang ikakasal sa ganda mo. Pakakasalan mo na pa? Hindi sumagot si Joanne. Bagkus nag-iwan ito ng tingin sa akin. Tumango ako at pinilit na ngumiti kahit na parang binibiyak sa maraming piraso ang puso ko. Pagkatapos ay huminga ng malalim. Nasaan si Lolo Berting? Kailangan ko siyang makausap. Nasa labas sila ni Jai. Ipapaliwanag mo ba sa akin ang nangyari? Ang nangyari sa'yo?
Micaela, naging aswang ka. Ano bang gusto mong malaman? Yung totoo. Micaela, nagsinungaling ka sa akin. Hindi ako nagsinungaling. Hindi ko lang sinabi kung ano talaga ako. Tsaka hindi ka rin naman nagtanong kaya ayos lang. Huwag kang umasta na para bang pinagtaksilan kita. Maaari mo bang tawagin si Lolo? Kailangan ko siyang kausapin. Sandali. Lo! Gising na si Micaela! Micaela, kumusta ng pakiramdam mo, iha? Malalim ang natamo mong sugat, kaya nag-aalala akong matagal niyang gagaling. Ayos lang, Lo. Ano pong nangyari sa aswang? Nakita niyo ba siya? Ilang oras akong tulog. Hindi oras, iha. Joan, di mo ba sinasabi sa kanya? Hindi pa po. Ano ba yung pinag-uusapan niyo? Naguguluhan ako. Hindi ka lang oras nakatulog, Micaela. Mahigit 2 araw kang tulog. Nag-aalala na nga kami sa iyo eh. 2 araw? Ano? Masyado kang napinsala ng aswang na nakalaban mo, iha. Bawat kalmot niya ay 1 araw ang tinagal bago gumaling. Lalo naman ang sugat mo sa tiyan na halos hindi pa naghihilom. Pero gumawa ako ng bagong lunas. Subukan mong inumin para makita natin kung epekto ba sa'yo. Hindi na, Lo. Anong balita sa aswang? Baka Kumalma kami, Kayla. Sa loob ng 2 araw, ay parati kaming nagdoronda sa gabi. Tahimik naman ang paligid at walang napapabalita pang namatay dahil sa aswang. Mukhang tumakas na ang aswang. Nalaman niyang may ibang aswang na nakatira rito. Kaya hahanap siya ng bago niyang paglulunggaan. Mabuti naman kung ganun, Lolo. Pero para mas makasiguro tayo, aalis muna ako. Lilibot ako. Pero hindi ka pa magaling. Sapat ang lakas ko, Juan. Hindi ko na hinintay pang makasagot si Juan. Kumilos na ako at bumaba sa papag na higaan at lumabas ng kanilang bahay. Hindi naman nakipigil si Lolo dahil alam niyang wala siyang magagawa. Kailangan kong masigurado ang kaligtasan ni Juan at ibang kabaryo namin. Gubat ang una kong pinuntahan sa lugar kung saan kami nagkaengkwentro. Baka may makita pa akong bakas na makapagtuturo sa akin kung sino ang aswang na yon. Habang binabaybay ko ang daan, ay napatigil ako nang maramdamang parang may nakatingin sa akin. Ngunit nang lumingon ako, ay wala naman akong nakita. Sa kabilang banda, naikwento sa akin ni Joan ang mga nangyari sa kanila sa bahay pagkaalis ko. Lumabas din pala ang lolo para makapag-isip-isip daw tungkol sa mga pangyayari. Nakarating daw ito sa may malaking bahay sa sobrang pag-iisip. Na-realize na nga lang daw nito na sobrang layo niya na noong tinawag siya ni Olivia. Oy, ikaw pala yan. Kumusta? Oo. Joan nga pala. Sobrang formal naman. Shake hands pa. Pero sige, ako si Olivia. Ayos lang yun. Saan ka nga pala pupunta? Ang init-init. Mangingitim ka niyan. Dyan lang sana. Maghahanap na makakatulong sa akin na magbuhat ng ibang kahon. Papunta sa 2nd floor. Akala ko kasi kaya ko na, kaya hindi ko na pinabuhat sa mga trabahador kahapon. Ganun ba? Sige, tulungan na kita. Saan ba nakalagay? Ayun! Thank you talaga ng marami, Joan. Halika, pumasok ka. Nasa loob kasi, sa may sala. Pagpasok daw nila sa loob ng bahay, ay sumalubong agad kay Joan ang maraming kahon na halatang hindi pa nabubuksan dahil nakasarado pa ang mga yon. Ito ba yung mga bubuhatin? Oo, sana eh. Lahat kasi yan para sa 2nd floor. Diyan lang iniwan ng mga gumagawa. Sige. Dadalhin ko na to ha. May specific bang kwarto na dapat paglagyan? Wala naman. Kahit saan mo na lang ilagay doon. Ako nang bahala mamaya na magpasok. Sige. Ang gagaan naman pala ng mga gamit na to. Ano kayong laman ito? Ang ganda naman pala sa loob ng bahay. Creepy lang kasi. Di nakabukas ang mga bintana. Ayan. Para masarap ang trabaho at hindi masyadong mainit kapag nagbubuhat.
Ang ganda ng view dito. Kitang-kita ang gubat Joanne, ito nga pala yung tubig. Kapag may kailangan ka pa, pwede kang tumawag sa akin. Salamat, Miss Olivia. Binuksan ko nga pala po itong bintana para pumasok yung sariwang hangin na galing sa labas. Ayos lang. Nagustuhan mo ba ang bahay ko? Oo, ang ganda nga eh. Siya nga po pala. Bakit mag-isa lang po kayong nakatira dito? Wala po kayong asawa? Ang laki-laki ng bahay niyo tapos mag-isa ka lang? Di ka ba nalulungkot? Gusto mo bang maging asawa ko, Joanne? Para may kasama na ako. Ha? Joke lang, ikaw naman. Masyado kang paniwalain. Wala akong asawa kasi wala pa naman akong nakikilalang papantay sa standards ko. Tsaka, okay lang sa akin na mag-isa rito. Kasi may kasama nga, palagi ko namang kaaway. Ikaw, saan ka ba nakatira? Ako? Sorry na. Malapit sa gubat ng bahay namin. Kasama ko ron ang pinsa't lolo ko. Oh, nice naman pala. Oo. O sige, iiwan na kita riyan. Just call me if you need anything, okay? No, sige. Salamat. Pinanood ni Joanne ang papalayong figura ni Olivia. Pagkatapos ay binalik ang tingin sa labas. Matapos magmasid ni Joanne sa labas ng bintana, ay muli na siyang bumalik sa pagbubuhat ng mga kahon. Nagulat pa nga raw ito kasi akala niya lahat ng kahon ay magaan. Meron din palang mabigat at yung iba ay parang may laman pa ng mga botelyang may tubig sa loob. Makalipas ang 1 oras ng pagbubuhat ay hingal na hingal si Joanne na umupo sa may pasimano ng bintana. Nasaan kayo si Olivia? Iniwan niya na ako mag-isa rito. Uhaw na ako. Ako na nga lang ang kukuha ng tubig. Bumaba si Joanne sa 2nd palapag at nagpunta sa may kusina sa 1st floor. Hinanap daw muna niya si Olivia bago siya kumilos ng kung ano-ano. Olivia? Olivia? Kukuha ako ng tubig Naubos na kasi yung nasa pitchel. Ano yun? Anong amoy yun? Ang weird naman. Ang lansa-lansa at parang nabubulok. Hinintay daw muna ni Joanne ng ilang minuto bago sumagot. Pero nang wala, ay binuksan na nito ang double door ref. Pero ganun na lang daw ang pagkabigla at kaba ni Joanne nang sumalubong sa kanya ang napakalansang amoy at ang tanawin sa loob ng ref. Napaatras siya at nabitawan ang baso dahilan ng pagkabasag nito. Nanlaki ang mata ni Joanne. Kitang-kita kasi nito ang iba't ibang klase ng bote na may laman ng lamang loob ng tao. Napaatras siya ulit. Anong ibig sabihin nito? Siya ba? Siya ba ang aswang? Si Olivia? Hintay mo na lang sana ako, Joanne. Olivia! Aswang! Hindi mo dapat nakita yan. Ang huli raw natatandaan ni Joanne noon bago siya lamunin ng dilim ay ang pagtama ng kung anong matigas na bagay sa kanyang batok. Madilim na ang kalangitan nang magpasya akong umuwi na kina Joanne. Sa kanila na muna ako uuwi hanggang hindi pa nakikilala kung sino ba talaga yung aswang o kung talagang nakaalis na to sa baryo namin. Ngunit pagdating ko roon ay nagulat pa ako nang makitang hindi mapakali sina Lolo Berting at JJ na nasa sala nila. Kumunot ang noo ko. Lo? Jai? Bakit ganyan ang itsura niyo? May nangyari ba? Si Joanne kasi kaninang umaga pa wala rito. Sumunod yata sa iyo, Pales. Pero hanggang ngayon wala pa rin siya. Nag-aalala na ako, Mika. Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Naalala ko yung nangyari kay Rafael. Baka mangyari rin sa pinsan ko yun. Hindi pwede yan. Saan ba siya nagtungo? Hindi ko siya napansing nakasunod sa akin. Sa gubat ako pumunta. Hindi namin alam.
Kung ganun po, lalakad na muna ako. Hahanapin ko siya. O mas magandang magtulungan tayo sa paghahanap. Mas mabilis natin siyang makikita. Babalik ako sa gubat para tingnan kung nandun siya. Kayo sa baryo maglakad. Sigurado ka ba? Saan tayo magkikita-kita? Ako po nga hanap sa inyo. Kung gano'n, tara na! Pagkatapos naming magkasundo kung anong oras magkikita, ay nauna na rin akong umalis. Tinakbo ko ang loob ng gubat. Sobrang bigat ng pakiramdam ko, Madam Venus, dahil sa pag-aalala para sa binata. Juan? Juan, nasan ka? Juan? Nandito ka ba? Juan! Nasan ka na ba, Juan? Nag-aalala na ako sa'yo. Baka may kung anong nangyari sa'yo. Nasa 1 oras na po akong lumalakad sa loob ng kagubatan bago nagpasyang umalis na roon. Wala po kasing kahit anino man lang ng binata. Hindi siguro siya roon nagpunta. Bago ako tuluyang lumabas ng gubat, ay muli ko na namang naramdaman ang kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Tinignan kong muli ang paligid ko. Kung sino ka man, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo kapag nasaktan si Juan. Mika! Oh, bakit nandito ka? Nasaan si Lolo? Hinahanap kita kanina pa. May nakapagsabi sa amin na nakita raw nila si Joan na nagpunta sa malaking bahay. Sa bahay malapit sa gubat? Oo. Bakit? Kilala mo ba kung sino nakatira roon? Hindi, pero nakita ko. At sandali namin siyang nakausap ni Juan. Hindi lang magandang pakiramdam ko sa kanya. Hindi magandang pakiramdam o nagsiselos? Nasabi sa amin na maganda raw at bata pa. Kahit na nasa 40s na siya. Hindi ako nagsiselos sa kanya, Jai. Tanging kutob ko lamang talaga yon. Tsaka, wala namang dapat ikaselos lalo pat hindi naman kami ng pinsan mo. Hindi kayo. Pero pinangahawakan mo yung pangako niya sa'yo. Paano mo nalaman yon? Tsaka, Siyempre, kalaro niyo ako eh. Tsaka sinabi niya sa amin yon noong bago siya umalis na pakakasalang kangaraw niya. hindi naman niya naaalala yun, Jai. Kung totoo, bakit hindi niya binabanggit? Isa pa, tinanong ko siya kanina kung gusto niya akong pakasalan. Tapos hindi siya sumagot. Ay, sorry Mika. Pero si Joan kasi parang may go. Jai, tama na. Wala ka namang dapat ihingi ng sorry sa akin. Ayos lang. Siguro mabuti na rin itong na-realize ko na hindi magkakatotoo yung binitawan niyang pangako sa akin noon. Napangakong pambata lang yon. Ang mabuti pa, bilisan na natin ang lakad para makarating agad tayo ron. Mabuti na lamang po at hindi sumagot pa si JJ, Madam Venus. Baka po kasi mag-iiyak na lang talaga ako. Pero habang naglalakad kami papunta sa malaking bahay, ay biglang kumapal ang ulap sa kalangitan. Napakunot noo ako at nilingon si JJ na nagtataka rin. Uulan ba? Hindi ko matukoy, Jai. Parang pati ang langit nagbibigay babala. Hayaan na. Malapit naman na tayo eh. Ayun na oh. Nakikita ko na si Lolo. Lo! Mabuti at naandyan na kayo. Mika, may nakapagsabi sa akin, dito raw nila huling nakita si Joan. Kaya pumunta na kami rito. Pero kanina pa ako tumatawag pero walang sumasagot. Ako na pong bahala, Lolo. Hindi pa man po ako natatapos sa sinasabi ko ay biglang bumukas na po ang malaking gate. Lumabas ang isang babae na nakatapis lang ng isang robe at mukhang patulog na. Sino sila? Ako ang lolo ni Joan. May nakapagsabi sa akin dito raw nila huling nakita ang apo ko. Naandyan pa ba siya? Nandito siya kanina. Tinulungan niya akong buhatin ang ibang gamit ko papanik sa second floor. Pero wala na siya rito ngayon. Kaninang hapon pa siya umalis na mabayaran ko na. Hindi nagpapabayad si Juan, miss. Baka nasa loob siya ng bakuran at Wala nga! Ba't ba mas marunong ka pa sa akin na may-ari ng bahay? Malalaman ko kung nasa loob ba. Anong... Nang maramdaman ko pong may kakaiba sa babaeng ito, ay sigurado na akong merong kakaiba sa kanya. At para sabihing tinanggap ni Joan ang bayad sa pagtulong, ay hindi ko paniniwalaan. Nang marinig namin ang malakas na kalabog,
na nanggagaling sa malaking bahay ay mas lalong tumibay ang kutob ko. Walang paalam akong dumaan sa gilid nito at tinakbo papasok ang bahay. Narinig ko ang pagsigaw nila, ngunit hindi ako huminto. Hoy! Trespassing ka! Magpapatawag ako ng pulis! Bawal ang pumasok! Joan? Joan, nandyan ka ba? Joan? Pagpasok ko sa loob ng bahay, ay sinigaw ko agad ang pangalan ni Joan. Kasabay po noon ay ang mga impit na sigaw, galit sa isang kwarto. May bumagsak pa roon at pilit kinakalabog ang pinto. Lumapit ako sa pinto at binuksan yon. Napasigaw ako nang makita si Joan na pawis habang nakatali ang kamay at paa. Samantalang may nakatakip sa bibig nito para hindi makagawa ng ingay. Tinakbo ko ang pagitan namin at lumuhod sa harap niya. Inalis ko ang nasa bibig nito. Joan? Ayos ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Aswang si Olivia, Mika. Siya ang aswang. Ano? Kaya ba manas agad ang amoy ko sa loob ng bahay niya? Kahit mukha itong malinis? Kasi... Nakita ko yung rep niya kanina. Puro lamang loob ng tao. Siya yung pumapatay, Mikaela. Kaya dapat umalis na tayo. Sa likod mo! Suminghap akong lumingon at nakita ko roon ang babaeng tinatawag na Olivia ni Joan. Napalunok ako habang inaalis ang tali sa kamay ni Joan. Hindi ko inalis ang tingin ko sa babae. Ikaw palang aswang. Ako nga. Ang tagal mong nalaman, Iha. Bakit mo to ginagawa sa amin? Bakit dito ka dumayo para pumatay? Maayos ang buhay namin dito. At ano? Itutulad mo ako sa'yo na hindi kumakain ng laman ng tao. Sa mahinang katulad mo. Hindi ako mahina. At hindi naman masama kung ayokong tumulad sa inyo. Kaya nakikiusap ako, Olivia. Umalis ka na. Huwag ka na lang pumatay. Tigilan mo na ang pambibiktima ng mga inosenteng tao. Nang matapos kong makalagan si Joan, ay tumayo ako at tinago siya sa likuran ko. Matapos yun, ay nakatingin lang ako kay Olivia na nakangisi sa akin. Pagkatapos ay kay Joan na naramdaman kong nasa likuran ko nang nakatayo. Ano naman ang magiging kapalit? Kung sakaling pumayag ako sa gusto mo, mamamatay ako sa gutom, Micaela. Kaya matindi ang hinihingi mong kapalit sa akin. Kaya dapat, malaki rin ang kabayaran. Kapayapaan, Olivia. Yun lang ang meron ako na maibibigay ko sa'yo. Dahil kung hindi ka titigil sa pagpatay, ay hindi rin ako titigil sa pakikipaglaban sa'yo. Nakakatawa ka, Micaela. Mas malakas ka sa kanila. Mas nakakaangat ka. Pero mas pinipili mong makibagay sa maihinang nilalang na yan. Ha! Sayang ang kapangyarihan na naipasa sa'yo. Hindi ko ginusto to. Kung magagawa ko lang alisin ang sampang ito, matagal ko nang ginawa. Pero nandito na to, Olivia. Kaya gagamitin ko to laban sa mga katulad mo. Matapang. Yan ang gusto ko. Ngayon para huminto ako sa pagpatay sa kanila. Kulang ang sinasabi mong kapayapaan. Ang gusto ko ay siya. Tumaas ang kamay nito at tinuro ang likuran ko. Nanigas ang katawan ko sa gusto niyang sabihin. Mariin kong kinuyom ang kamao ko. Gusto ko siya, Micaela. Malaking hinihingi. Malaking kabayaran. Hindi siya aso na pwedeng ipamigay kapag hiningi, Olivia. Tao siya. At hindi ako papayag na mapasaya siya. Kung ganon, nakapagpasya ka na. Tumakbo na lang muna tayo, Micaela. Hindi mo pa kaya makipaglaban sa kanya. May sugat ka ba? Sasagutin ko sana si Joan, pero nagulat na po ako, Madam Venus, nang biglang magbagong anyo si Olivia. Napaatras kami ni Joan. Naging isang ganap na pong aswang si Olivia. Mapayat at matangkad ang pangangatawan. Umaalingasaw din mula rito ang mabahong amoy. Ipinakita niya sa amin ang matatalim niyang kuko bago tumakbo at sumugod sa amin. Bago pa siya makalapit ay marahas kong tinulak palayo si Joan bago ako nagbagong anyo.
Hindi ko gustong maging aswang sa harapan ni Joanne. Pero kailangan. Ang itsura ko po kasi ay halos katulad ni Olivia, Madam Venus. Ang pagkakaiba lang namin ay mas maliit ako sa kanya. Gumanti ako ng pagsugod at inasinta ang kanyang dibdib. Akma kong isasaksak ang aking kamay doon para kunin ang puso nito nang marahas niyang kagatin ang braso ko. Dahil sa biglang pagsigaw ni Joanne sa pangalan ko, ay napatingin ako sa kanya. Nakita ko itong nasa may pinto na po. Ginawa rin yung dahilan ni Olivia para magawa akong paibabawan. Habang tinatanggap ang kalmot nito at iba pang pananakit, ay nakatingin ang mata ko sa papalayong si Joanne. Micaela, tayo na! Pinagtatanggol mo ang katulad niya! Tingnan mo kung paano ka niya iniwanan sa kamatayan mo! Imbis na sagutin ang pang-aalaska niya sa akin, ay malakas ko po siyang tinabig. Napahiga siya at pinagkakakalmot ko. Ibinaon ko ang kuko ko sa kanyang dibdib pero nagawa niya yung harangin. Gumulong kami sa loob ng maliit na kwarto habang umaangil sa isa't isa. Maraming beses ko siyang kinalmot sa braso nang magawa niyang hawakan ng mahigpit ang leeg ko. Hanggang sa makagawa ako ng paraan para makaalis sa mahigpit niyang pagkakahawak sa leeg ko. Mabilis siyang lumayo sa akin at kasabay nun ay ang pagpasok ni na Joanne at Lolo Berting. Nakakatakot na ngumisi sa akin si Olivia. Parang nababasa ko na agad ang nasa isip niya, Madam Venus. Dahil mabilis pa po sa kisap mata nitong tinakbo ang pagitan nila. Nakahanda na sanang saksakin ni Olivia ng mahaba niyang kuko sa tiyan si Joanne. Nang mabilis kong hinarang ang katawan ko sa harapan niya. Nagulat ito nang makita ako. Naramdaman ko ang pagtulo ng sariwang dugo palabas sa akin. Nakakatakot na tumawa si Olivia nang bumagsak ang katawan ko sa sahig. Micaela! Ayop ka talagang aswang ka! Mamatay kang matanda ka! Bata pa ako! Ha? Ikaw ang mauna! Itigil mo yan! Pater noter quies en caelis, sanctificitur nomen tuum, adveniat regum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra, panem nostrum quotidiamon, da nobis hodie, et dimete nobis debita nostra sicut, et nos demetimos, debitoribus nostres. Amen! Tumigil ka! Micaela, bakit mo ginawa yon? Mamatay siya! At mamatay kayong lahat! Wala akong ititira sa inyo ng buhay! Diyan ka nagkakamali, aswang! Dahil napapalibutan ka na ng insenso at asin, hindi ka na makalalabas ng bahay. Mamatay man kami. Kasama ka naming maubos rito. Pero bago kami mamatay, sisiguraduhin kong mauuna ka! Hindi pa tayo tapos! Babalikan ko kayo! Huwag niyong patakasin. Kahit nanlalabo ang paningin at nanghihina, ay sinubukan ko pa ring bumangon para sana mahabol ito. Ngunit kusang bumigay ang katawan ko sa bisig ni Joanne. Pareho kaming nasa lapag. Kitang-kita ko ang sunod-sunod na pagtulo ng luha ng mga mata niya, Madam Venus. Pinilit kong ngumiti at pinunasan yon gamit ang kamay kong nababalutan ng dugo. Bakit ka umiiyak? Pangalawang beses mo nang inililigtas ang buhay ko. Kasi mahal kita. Mika, Kailangan nating malunasan ang sugat niya, Joanne. Tayo na. Micaela, ano nangyari? Sasagutin ko sana si JJ, Madam Venus. Ngunit nilamon na po ako ng dilim at hindi na alam ang mga sumunod pang nangyari. Pinakwento ko na lamang po kay Joanne ang mga sumunod pang nangyari. Sinabi niyang kamuntika na raw po akong mabawian ng buhay dahil sa dugong nawala sa akin. Ihiga mo siya sa papag. Padali. Kukuhanin ko yung mga gagamitin. anong magagawa ko, Lo? Paano ko siya maililigtas?
Takot na takot daw po siya noon, Madam Venus. Hindi raw kasi alam ni Joanne ang gagawin sa akin. Sobrang putla ko na raw at halos hindi na humihinga. Isama pang noong hawak niya ang kamay ko ay halos malamig na. Si JJ raw ay panay iyak habang kumukuha ng kanilang gamit. Hinalikan ni Joanne ang likod ng palad ko. Sabi niya sa akin, Madam Venus, nang panahong yun daw ay may napagtanto siya. Mika, please. Gumising ka na. Hindi ko pala kaya kapag nawala ka sa akin. Mika, Joanne, lumabas ka muna. ayoko, Lo. Gusto kong masiguradong ligtas si Mika. Pakakasalan ko pa siya. Kailangan pa namin magpakasal. Nangako ako sa kanya noon. Nangako kami sa isa't isa. Tapos, hindi ko pa nabanggit sa kanya na naalala ko. Apo, naiintindihan kita. Maaari kayong magpakasal ng Mikaela pagkatapos ng lahat ng ito. Kapag nasigurado na nating ligtas na ang lahat laban sa masamang aswang na yun. Pinsan, tayo ka na riyan. Alam kong matutuwa si Micaela kapag narinig niyang magpapakasal kayo. Pero kailangang malinisan ang sugat ni Micaela. Kaya tumulong ka. Huwag kang huminto lang dyan. Sige. Akin na yung palanggana. Sisiguraduhin kong matatapos na si Olivia, Mika. Para maging asawa na kita. Tapos, lalayo tayo sa kanilang lahat. Hindi ka na nila masasaktan pa. Hayaan mo, Apo. Magiging maayos din ang lahat. Ano yung inilalagay mo sa sugat niya, Lo? Bakit dahon-dahon yan? Mas mabisa itong dahon ko, Apo, kaysa sa mga gamot na nabibili mo sa tindahan. Kailangan to ni Mika para mabilis gumaling ang mga sugat niya. Napakalalim. Nabuksan na naman ang dati niyang sugat. Gaano siya katagal na mawawala ng malay, Lo? Kasing tagal ba noong una? Hindi ko sigurado, Apo. Depende sa kanya yon. Pero ipagdasal natin gumaling siya agad. Nang muli kong imulat ang mga mata ko, ay pamilyar na pawid na bubungan ang sumalubong sa akin. Masakit ang buong katawan ko, lalo na ang sikmura ko, kung saan ko naaalalang nasaksak ako ni Olivia. Marahan akong bumangon ng papag at lumabas ng bahay, Madam Venus. Hindi ka pa dapat bumabangon, Mika. Bakit ka nang gugulat, Johan? Sumakit ang dibdib ko sa'yo. Humiga ka muna at magpahinga. Hindi ka pa ganun kalakas. Kaya ko na. Uy, gising ka na pala. Mabuti yan. Eto yung gamot. Inumin mo muna para maghilim na ng tuluyan yung sugat mo. Ano yan? Hindi ko sigurado kung ano pero sabi ni Lolo, gamot na hiningi pa niya sa mga kaibigan niyang engkanto. Para raw sa'yo. Subukan mo na. Sige. Ang pait. Sobrang pait. Tiisin mo lang, mahal. Makakabuti yan sa'yo. Ha? Anong tinawag mo sa akin? Mahal. Kasi mahal kita. At gusto kitang kasama sa buong buhay ko. Teka, Bakit nagtataka ka, ha, mahal? Hindi ba't nangako ako noon na magpapakasal tayong dalawa? naaalala mo? Oh. Sorry kung di ko pa nabanggit sa'yo. Pero habang tulog ka, habang nasa alanganin ng buhay mo, na-realize kong mahal kita. Na-realize kong gusto kong makasama ka habang buhay. Johan? Huwag ka nang umiyak, mahal ko. Pasensya ka na. Ngayon ko lang nasabi sa'yo. Sabi ni Lolo, pwede na tayo magpakasal pagkatapos ng problema natin ngayon. At gagawin ko yon. Gagawin natin. Payag ako, Johan. Magpakasal tayo. Nakangiti akong niyakap ng mas mahigpit ni Joanne. Saktong pagpasok naman po ni Lolo Berting, nakangiti siya sa amin. Humiwalay ako kay Joanne. Lo, ano pong nangyari? Nahabol po ba si Olivia? Hindi, Iya. Palagay ko'y naghahanda at nag-iipon lang ito ng lakas para sumugod ulit sa atin. Pero bakit, Lolo? Anong nagawa kong kasalanan para ganituhin niya tayo? Bakit ngayon? Isa lamang ang naisip mong dahilan, Iya. Sabi-sabi na, kasi noong may konseho ang mga aswang at may patakaran ding sinusunod, palagay ko ay isa siya sa konseho.
Anong kasalanan ko ngayon, Lo? Bakit? Hindi ko sigurado, Iya. Pero base sa sinabi niya, nung naglabang kayo at parang dahil ito sa hindi mo pagkain ng laman ng tao, hindi kaya nabalitaan nila yon? Kung gano'n, sa akin nagsimula. Sa akin din matatapos, Lo. Micaela, mahina ka pa. Huwag ka na munang sumugod sa kanya. Hindi pa nga natin alam kung nasan siya. May palagay akong alam ko kung nasan siya. Saan? Saan? Agad kaming nagtungo sa gubat. Sinenyasan ko sina Lolo Berting na magtago sa malalaking puno para hindi agad sila makita. Tinaguan nila ako bago lumakad palayo. Nilingon ko si Juan. Mag-iingat ka. Oo, mahal ko. Mag-iingat ka rin. Nasa likod mo lang kami. Gubat. Ito ang unang pumasok sa isip ko nang makatakas po sina Olivia sa amin, Madam Venus. Dahil sa puso lamang ng gubat, mayroong lugar na hindi masisinaga ng liwanag. Huminto ako sa paglalakad nang nasa gitna na ako. Olivia! Olivia! Alam kong naririto ka! Lumabas ka! Magpakita ka sa akin! Magaling, Micaela. Mabuti't nakapunta ka. Marahang lumabas si Olivia mula sa pinakamadilim na parte ng kagubatan. Nakasuot ito ng kakaibang damit na parang pangreyna at nakasunod sa babae ang ilang kalalakihang walang damit pang itaas. Umalis na kayo rito at huwag na ulit magpakita, Olivia. Wala nang dapat pang masaktan. Oh, ang tagapagligtas. Ang uhuwad na nilalang aswang na nagpipiling tao. Ano ang pakiramdam mo na nakikisama ka sa hindi mo kauri? Kauri ko sila. Kauri ko sila bago dumating ang mga kamag-anak namin at sa pilitang pinakain sa amin ang mga sisiw. Tao kami. Tao dapat kami. Pero hindi na ngayon. Kaya dapat nakikisama ka sa mga katulad mo. Sa amin, sumusuway ka sa patakaran, Micaela. Dapat tao ang kinakain mo, hindi mga hayop. Diet ko yun kaya huwag kang makialam. Hindi ako makikisapi sa samahan niyong puro nagbubulok ng kalooban. Kung ganon, wala na akong magagawa pa, kundi ang patayin ka at ang pamilya mo. Kasama ng albularyo na yon at ang mga apo niya. Hindi mo sila masasaktan. Nagbago po ako ng anyo, Madam Venus, at agad sumugod sa kanila. Gamit ang matatalim kong kuko, ay inuna ko ng gilitan ng leeg ang lalaking nasa kaliwa nito. Sa gulat nito, ay hindi na niya nagawa pang magbago ng anyo. Namatay na siya. Binalingan ko si Olivia. Naging isa na itong aswang at sumugod papalapit sa akin. Agad ko siyang pinaulanan ng kalmot, pero nahuli niya ang kamay ko. Hinila palapit sa kanya at nilapit ang mukha ko sa kanya. Nagkakakawag ako para makawala sa pagkakahawak niya. Mahinang nilalang! Hindi ka nababagay na mapabilang sa aming lahi! Matagal ko nang hindi gusto. Pero gagamitin ko to. Laban sa'yo! Ngayon na! Nang sabihin ko yon, ay lumabas sina Joan, Lolo Berting at JJ sa pinagtataguan nila. Sumugod sina Lolo Berting at JJ sa iba pang aswang na kasama ni Olivia. Gamit ang buntot pagi at palaso, ay napatay nila ang mga ito sa pagsakal at pagtama sa puso. Tumakbo si Joan sa gawin namin. Gamit ang asin, ay sinabuyan niya ang katawan ni Olivia na umaray naman at nagsimulang umusok. Nakawala ako sa hawak niya at agad lumapit kay Joan kahit habol pa ang hininga. Walang iya ka! Papatayin kita! Mauna ka sa amin! Ah! Itinaas ni Joan ang hawak niyang itak at sumugod. Nadaplisan naman ito ni Joan sa braso bago malakas na sinagki, kaya ito tumilapon sa gilid. Tumakbo ako at pinulot ang nalaglag na itak. Mahigpit ko itong hinawakan at tinutok sa kanya. Aswang! Aswang na may hawak na itak!
Isa ka talagang mababang uri! Imbis na magpadala sa sinasabi niya, ay pumwesto ako sa kanyang likuran at sinugatan ang mga litig nito sa binti para mapaluhod. Nagawa niyang kalmutin ang tiyan ko, kaya napaigik ako. Pero bago ako lumayo, ay sinaksak ko muna ito sa tiyan. Umubo ito ng dugo. Idiniin ko yon at pinaikot hanggang sa bumukas na ang tiyan nito. Naramdaman ko sa likuran ko si Joanne, kaya bumalik ulit ako sa anyong tao ko. Tinignan ko si Olivia ng malamig. Tandaan mo ang mga mukhang to, Olivia! Kami ang dahilan kung bakit ka mamamatay ngayon! Kaming mga tao! Mahihina pa! Ang dami mong satsat! Hinubad ni Joanne ang suot niyang kwintas na may lamang kumukulong langis. Pagkatapos ay isinubo sa bibig ni Olivia. Nanlaki ang mga mata niyang puno ng pagtataka at pagkagulat. Pagkatapos ay malakas kong itinaas ang baba nito hanggang mabasag ang bote sa bibig niya. Hinila ako ni Joanne palayo sa aswang na nag-uumpisang lumiwanag at masunog ang katawan. Ilang sandali pa ay malakas na tunog ang gumising sa buong kagubatan kasabay ng pagkawala ni Olivia. Joanne! Micaela! Napatay na namin ang ibang aswang! Itong dalawang pangit na lang tong natitira! Papalayain namin kayo sa ngayon. Pero may dahilan yon. Sasabihin ninyo sa konseho ninyong tigilan na ako. Ang mga mahal ko sa buhay at ang baryo namin. Dahil kapag nakita ko pa kayo ulit na umatake rito, lahat kayo magagaya kay Olivia! Naiintindihan niyo ba? Nanginginig na tumango ang dalawang aswang bago tumakbo palayo sa amin. Nakasunod lang ang malamig kong tingin sa kanila, Madam Venus, hanggang sa maglaho po sila sa paningin ko. Napalingon ako nang maramdamang may pumatong sa balikat ko. Damit ay marami na ring naganap. Katulad na lang ng pagpapakilala ko kay Joanne sa aking mga magulang noong hingin niya ang kamay ko para sa kasal naming dalawa na isinagawa po namin mismo sa gubat kung saan niya ako inaya noong bata pa lamang kami. Opo, tinatanggap kong maging kabiyak at asawa si Micaela habang buhay. Nangangako po akong mamahalin ko siya at aalagaan. Opo, tinatanggap ko po ng buong puso na maging asawa si Joanne. Mamahalin, iintindihin, at aalagaan ko po siya hanggang nabubuhay ako. Yahoo! Hindi ako makapaniwala mag-asawa na kayo ni Joanne. Magpinsan na talaga tayo officially. Ako rin, Jai. Masaya. Hindi ko inakalang matutupad yung dating pangarap ko lang. Apo, ngayon ba ipagmamayabang ko ng apo kita, Micaela? Masaya ako para sa inyo ni Joanne. Salamat, Lolo. Masayang-masaya rin po ako. Matapos po kaming ikasal, ay nagpatayo na kami ng bahay sa gubat, malapit lamang sa bahay ng mga magulang ko at nina Lolo Berting. Habang ginagawa po yun, ay lumuluwas kami ni Joanne pa Maynila dahil marami raw siyang gustong ipakita sa akin. Nagpunta po kami sa mall at iba't ibang amusement park. Ipinakilala niya rin ako sa mga kamag-anak at kaibigan niya sa Maynila na agad ko namang nakasundo. Ang misis ko naman, abalang-abala sa pagdidilig ng mga halaman niya. Siyempre, asawa ko, para may maibenta tayo at may maipamigay sa kanila. Ang bait-bait mo talaga, mahal. Nambola ka pa. Gusto mo lang sumama sa akin mamayang gabi eh. Siyempre, misis ko, kailangan kitang protektahan habang nagbabantay ka ng baryo. Lumawak ang pagkakangiti ko nang maramdaman ang pagkayakap ni Joanne sa aking bewang. Simula po nang sumugod sina Olivia rito sa amin, ay naging maalam na po ako, Madam Venus. Mas naging maigi ang pagbabantay ko sa aming lugar. At di tulad noon na kinakasuklaman ko kung ano ako, ngayon po ay gusto at tanggap ko na ang pagiging aswang ko dahil parte na ito ng pagkatao ko. Isa pa, malaking tulong si Joanne para tanggapin ko kung sino at ano talaga ako. Hindi niya sinabing magbago ako, Madam Venus. Nakaalalay at suporta lang po siya sa akin. Minsan nga ay siya pa ang gumagawa ng mga pagkain ko
paghiwa sa hilaw na karne at kung ano-ano pa. Natutunan ko na pong mahalin ang sarili ko sa kabila ng katotohanang aswang ako. Ang pagtanggap ko sa sarili kong katauhan ngayon ang rason kung bakit din po masaya ang buhay ko. Kaya ako may kapayapaan. Maraming salamat nga po pala kung sakaling mapipili ninyo ang sulat na ipinadala ko sa inyo. Palagi po akong umaasa na sana marinig ko naman sa inyong YouTube channel ang story namin ng asawa ko. Pero kung kayo ang tatanungin ko, kung maaalis ang isang bahagi ng katauhan ninyo, gagawin nyo ba o ikikip nyo ang sarili nyo? Kasi kung titignan sa ibang banda, para rin siyang pag-alis ng isang taong naging bahagi na ng buhay natin, natutunan na nating mahalin. Salamat po ulit. Sana po sa mga nakikinig ngayon at sa iyo, Madam Venus, makahanap din po kayo ng kapayapaan sa inyong mga sarili. Hanggang dito na lamang po ang liham kong ito. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong buhay ko. Mag-iingat po tayong lahat. Lubos na gumagalang, Micaela. Napakagandang liha mula sa ating sender na si Micaela. Alam nyo, humahanga ako sa kanilang dalawa kasi hindi biro ang tumupad sa pangakong matagal ng binitawan. Lalo pat kasalang usapan, panghabang buhay at pagkakatali sa isa't isa. Alam nyo naman sa panahon natin ngayon, marami ng takot ang makipag-isang dibdib dahil sa mga hiwalayan. Nakakatuwa na makita ang dalawang tao na tumupad sa kasunduan nila, hindi ba? Ipinapakita ng pag-iibigan nilang dalawa na hindi hadlang ang distansya, tagal at pagkakaiba-iba ng dalawang nagmamahalan. Hanggang sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Hanggang sa muli!